nabara ken naimpusuan na kablaaw iti tumunggal maysa iidanon ko kada kayo. Pakikuan po. Matagal na po akong may ugnay dito sa Convis at saka sa radyo natin Gimba. Bagamat hindi ko masasabing 19 years na ako nakipagtulungan kina Ma'am G. Pero as early as 2004, 2005, ay palagi na po kami dito. Noong sinimulan nila yung, kung maalala ninyo, yung mga pipit reporters, kabilang po tayo sa mga tumulong para sila ay masanay. At matagal din po noong pagkatapos ko nagturo sa UP Diliman at lumipat po ako sa Central Luzon State University, mahigit pong 10 taon na nagpapadala kami ng mga intern na DevCom dito sa radyo natin Gimba, pati na yung iba ay mga dating Miss CLSU, Miss San Jose, ang gaganda nila. Nakursunadahan ng maraming mga pulis Gimba nung araw. Ayan. Kaya't napurbahan ko din dito, nagpa-training kami dito noon. Dito po mismo. Dito mismo, mamaya-maya ay marami ng mga pulis na, na nagbantay sa amin. Taktika ni Ma'am G, sabi, halina ho kayo, makipakinig kayo dito sa aming training. Kaya doon sa aming pagpapractice ng pag-stand-up broadcasting, ay pati mga pulis ay napag-demo namin kung paano ang pagko-cover. Kaya mahaba-haba na rin po ang aking pag-ugnay dito. At tuwan-tuwa ako nitong pandemya, nakatulong po ang RNG sa akin upang mabawasan ang aking stress at ang mabilis na dating ng tinatawag na pag-uulyanin dahil in-invite nila ako na maging regular na tagapanayam sa Balitang Talakayan. May nagsabi po sa akin kanina na gusto ko sanang matuwa. Sabi, kayo ho ba yung pogi na nasa Balitang Talakayan? Gusto ko sanang sabihin na kailan ho ba niyo ako nakita? Kung nung ako 30, 40 o 50 anyos, baka pwedeng totoo yon. Pero wala na po yung tikas. At kaya po ako naka-face mask, hindi po dahil maingat po ako sa aking kalusugan. Itinatago ko po yung bungi ko dahil yung unang 6 na buwan ng pandemya, 6 o 7 ngipin ko ang isa-isang nalaglag. Kaya yung dating matikas, wala na. Nitong Mayo, papauwi ako papunta ako sa Biskaya, may invitation sa akin doon. Abay, nahalatang matanda na ako, nadapa ako sa antayan ng mga bus sa San Jose sa tapat ng Walter Mart. Nadapa, ngumud-ngud ako, biyak ang aking face mask. 3 ngipin na naman ang nalaglag. Kaya kapag tinanggal ko po ito, madidismaya kayo sa akin. Okay. Ganito po ang ating gagawin ngayon. Gustong-gusto ko yung sinundan kong pagtatalakay. Nakita natin na yung issue ng giyera sa Israel kontra Hamas ay hindi giyera ng Israel kontra Palestino. Na ang giyerang yon ay giyera ng mga nasa taas. Ang biktima ay yung maliliit na mga taga-Israel at yung mga ordinaryong mamayang mga Palestino. Kaya sana yon ang makita natin upang ma-appreciate natin yung pangailangang tayo sana ay kontra sa anumang uri ng giyera. Okay po, magpunta po tayo ngayon dito sa ating mabilisang talakayan. At parang ipinapaalala sa akin ni Ma'am G at ni Ma'am Arnie, Sir Ben, 30 minutos ka lamang. Dahil 3:20 at marami sa inyo, sana talagang gusto nyo makinig sa akin o nahihiya lang kayong lumayas ngayong hapong ito. So, pag-usapan po natin yung kalagayan ng pangmadlang media o ng media sa ating bansa ngayon. Pero ang paraan po ng pag-uusap dito ay mas mainam kung balikan natin
kung ano yung naalala natin nung tayo medyo bata-bata pa para makita natin yung mga naganap na mga pagbabago nitong mga nagdaang panahon at yung ngayong kasalukuyan. Gusto ko nang huwag gamitin itong aking PowerPoint, pero sige na nga. Ayan, isa pa. Ayun, pagtanaw sa nakaraan. Kasi hanggat hindi natin binabalikan yung nakaraan, hindi natin ma-appreciate yung kasalukuyan. At baka ang mas maganda ay sa ating pagtingin sa mga akala natin ay mga ating natatamasang maganda ngayon, dulot ng pagbabagong bigyan ng teknolohiya, hindi natin maalala na iba yung kasiyahan natin nung araw. Noong tayo ay mga bata pa, sa ating pakikipagniig sa radyo, sa black and white television, at sa mga sinihang hamog. Alam ho ba ninyo sinihamog? Hindi po. Naku, hindi nyo alam yung sinihamog. Bakit sa amin si Isabela noon? Basta dumating yung truck ng Kortal. Alam niyo Kortal? Ay, hindi nyo alam. Gamot sa sakit sa ulo, pero sila po yung nagpapasini sa amin. At ang sinihan ay doon sa maluwang na lugar na walang bahay. Kaya ang tawag doon, sinihamog. Dahil Ilocano kami, sinilinao ko nami. Rabi ida jay ka, awan tugaw, agdalupesak ka jay karuutan, ngam tiboy buyaan nyo akit da Johnny Montero, da Cesar Ramirez. Ay, di yun, amuday dyan, ha? Translate. So, sino sa inyo ang mga Ilocano? Ay, kakaunti. Baka Ilocano yung dugo, pero hirap na magsalita ng Ilocano. Okay. So, sige kalilimutan ko yung lecture na yan, yung PowerPoint. Balikan natin yung pinagdaanan. Kayo ba ay nakaranas na yung una nyong radyo na siyang nangyari sa amin nung ako grade 3 ay Radio Wealth na ganito kalaki ang lapad. Na ang baterya ay hindi pila, kundi yung baterya na parang baterya ng sasakyan. Nahirap kami magkapatid na buhatin para ilagay namin doon sa kinalalagyan ng radyo. Ibig ba sabihin, matanda na akong talaga. Saan pa yung malagip ko pa yung matdagiday nga pambanag. Na noon, ang paborito ng mga matatanda, kapag oras ng alas 9 hanggang alas 11, habang sila ay naglalaba o naglilinis sa kanilang bakuran, paraangan da, nakikinig sila ng drama. Wala pa po yung si Chadeli. Ito ang inyong Chadeli. Yung ang unang mga drama noon, Reyna ng Bix. Hindi na nila alam yung Reyna ng Bix. Kailan na lamang po yung si Matar? So, ibig sabihin, kailan lang po ang Chadeli? Kailan lamang yung ako ay inyong si Kuya Cesar. Dear Kuya Eddie, napakasakit. Kailan lang yan? Ay, kailan lamang po yan? Sina Eddie Ilarde, sina Laila Benitez, sa, ano yung programang It's Talents Unlimited. Maalala nyo? Ay, hindi sila nakikinig sa pantanghaling programa. Yun yung mga pinanggalingan ng Itbulaga at saka ng mga Wawawi, Talents Unlimited. Okay. Na kapag gabi, wala yan, TV na yan, hindi pa uso. Nauso lang ho, nakabili lang kami. Mag-asawa na kami ni Ma'am Julie at black and white. Kami ay lumaki sa radyo na pagdating ng alas 5 ng hapon, pagkagaling kami eskwelahan, nakatutok sa programa ni Johnny De Leon. Ayan, naalala si Johnny De Leon, pero namatay, 26 pa lang niya yan. At sa umaga, ganun din, dalawang programa niya. Yun yung programang balita o kaya ay may kaunting mga komentaryo, balita, etc. Sa gabi, narinig ko kanina, gabi ng lagim. Kaninong boses? Kaninong boses?
Kay Ben David. Oh, hindi nyo maalala. Sino ang pinakasikat na komentarista nung araw na tuwing may binabanatan, may binabatingting na kaldero? Hindi po. Si Damian Soto. Wala. Matanda na pala akong talaga. O kaya maalala nyo, si Paeng Yabot. Ayun, medyo maalala na. Yan yung mga sinaunang mga programa sa radyo na ang mga istasyon ay DCAQ, DCXL, DCRH, na hanggang ngayon andyan pa yung DCRH. Oo nga siyempre, pangalan ko Ben. Ako Ben and Ben. Ayan. Okay. At yung TV. Siguro maalala nyo yung TV na ang channel lang noon ay 2. O kaya kapag pinaikot mo, 12. Pero karamihan ay channel 9 at channel 13. Ang government hindi po, channel 4. Yan. So yan yung panahong yan. Punta nga tayo sa dyaryo. Sino sa inyo ang lumaki na ang binibiling dyaryo ay yung lumang Manila Times? Hindi na nyo maalala. Manila Chronicle, wala na. Philippines Herald, wala na. Yun hong Daily Express, panahon lang ng Marcos yan ito yung dyaryong kaisa-isang dyaryong pinayagan niyang luwabas pagkatapos ng ipasara lahat ang dyaryo, ipasara lahat ang telebisyon, ipasara lahat ang radyo. Kaya dahil iisang dyaryo at iisang TV, PTV4, hanggang sa binuksan yung radyo ng bayan, ang tao, kung ano ang gusto ni Marcos na malaman, yun lamang ang kanilang nalalaman, hanggang sa yun lamang ang kanilang pinaniniwalaan, at hanggang ngayon, dahil yun ang pinaniwalaan ng inyong mga magulang, pati kayo, akala ninyo, totoo lahat, na gininto ang panahon ng Pilipinas, ang panahon ng martial law. Hindi po totoo yun. At kung naniniwala kayo na walang naganap na torture nung panahong yon, na walang mga pagpatay nung panahong yon, hindi po totoo yun dahil ang mga media noon ay kontrolado ni Marcos, walang ibang laman kundi pro-Marcos. Torture, buhay na patotoo. Medyo malilihis tayo sa halip na media, sasabihin ko sa inyo, gusto niyong makakita ng pinagdaanan ng isang bayag na binutas ng alambre at ang alambre ay kinabit sa kuryente. Willing po akong ipakita sa inyo. Kapain ninyo yung butas para hindi lamang yung misis ko ang kumakapa kapag gabi. Mahal, sorry yung ating lihim, nabanggit ko na dito. So, ayun. Yan yung panahon ng Marcos. Walang medyang malaya. Ang mga periodista noon, nakakulong. Yung Diaryong Malaya, medyo huli na nung ilabas ni Joe Burgos, na kumpare ko. Karamihan sa mga naging profesor ko sa UP Diliman, pagdating ng 1972, pinaghuhulihan at inistakade ng kung hindi man ilang buwan, ilang taon. Yan ang pinakamamahal nating ginintuang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, partikular ang media. So, unti-unti yan na ibinalik, lalong-lalo na nung bumagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. Yung huling 5 taon ng Marcos, nakabaon ang ekonomiya ng Pilipinas, hanggang dyan halos hindi tayo makahinga. Dahil inyutang tayo ng Marcos sa World Bank, sa International Monetary Fund at kung saan-saan para mapagawa lamang
yung kanilang mga paggawain, may tinatawag na edifice complex. Dahil ang tingin nila, malilimutan ng taong bayan ang mga kabulastugan ko, ang mga pang-aabuso ko, ang pagnanakaw ko, kapag nakita nila ang cultural center of the Philippines. Sasabihin natin, hindi na nasundan yun Okay, hindi nga nasundan. Pero tingnan naman natin kung gaano kalaki yung kanilang ninakaw mula sa mga inutang. Mahigit na kalahati ng bawat utang ng Pilipinas noon sa World Bank, IMF, ibinulsa ng mag-asawang magnanakaw na Ferdinand at Imelda Marcos. Ano ang tawag doon sa kanilang panahon? The kleptocratic government of Ferdinand and Imelda. Gobyerno ng mga magnanakaw ng conjugal dictatorship. Okay, so yan. Nung papalis na sila, unti-unting nagbalik ang mga dyaryo, ang mga TV, at pati na yung mga malalaswang mga magazine. Dahil bakit nagbalik ito? Kasi paraan ito ni Marcos para malibang ang tao at nang hindi nila maramdaman yung kanilang pinagdadaanang hirap sa buhay. Huwag niyo sabihin hindi niyo kilala yung magazine na Tik-Tik. Ayan, natawa kayo basta ang edad ay mga at least 50 years old, kilala ninyo yung Tik-Tik. Ayan. Ayan, TikTok. Pero yung TikTok hindi naman malalaswa May simple lang. Ayan. Okay, so, ayan hanggang sa dumating ang mga telepono na wala ng kwerdas. Ibig sabihin na wala ng kawad. Ayan. Na yung telepono ay dati-dati may pagkahaba-habang antena. Ayan. Nawala na yon. Hanggang yung telepono ay hindi mo na lamang pwedeng tawagan, pwede pong makita yung kausap mo. Hanggang yung telepono, hindi mo lang makita yung kausap mo, andun na rin ang telebisyon na papanood mo. Kaya yung media na sinatawag natin ay nagbago. Ang laki ng pagbabago. Punta muna tayo doon sa pinsang media. Noong araw, hindi ho ba, kapag nakipagsulatan kayo doon sa inyong, hindi jowa ang tawag doon ng araw nobyo. Ayan, nobyo, nobya. Yung siyota, nitong huli lang sir yun. Tapos, jowa. Hindi ba, napakatyaga ninyo na maghintay ng 2 linggo para magbalik yung sagot. 1 linggo yung pagpapadala. Pagkatapos 1 linggo yung pagbabalik ng sulat, 2 linggo ang plaso ninyo. Ngayon, tanungin nyo sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, 5 minuto at hindi nasagot yung text niya, nakipag-away na doon sa kanyang jowa. Galit na. Pero, mantakin nyo, atras tayo sa panahon ni Rizal. Alam ba ninyong nung si Rizal ay nasa Espanya at nakipagsulatan kay Leonor Rivera, 5 buwan ang inaabot ng sulat mula sa Barcelona. Aabot hanggang dyan sa Kamiling Tarlac kung saan naghihintay si Leonor Rivera. 5 buwan. Walang eroplano. Ang tawag dyan ay barko. Napatigil-tigil pa sa kung saan-saan at napakabagal. Kaya nga, hindi lang yon. 5 buwan, one way. 5 buwan yung pabalik. 1 taon ang inaantay ni Rizal. Mas may magaling na manliligaw si Leonor na kinasapakat yung kanyang nanay. Ayun, naisahan si Rizal. So, yan yung media. Ngayon, sigurado ba kayo na yung anak ninyo, mga apo ninyo, na walang ginagawa sa sulok, kung ano yung kanilang pinapanood o ginagawa? Sige. Ang problema po, marami sa atin, hindi natin naintindihan kung ano talaga ang media. Pero unang kaisipan muna, bago tayo magpunta, mabilisan po ito. May problema ako nga pala.
Kapag nagsimula akong magsalita, hindi ko alam kung paano matatapos. Ha? Mahal, ilagay mo yung karatula na KISS. K-I-S-S. Ano yan? Keep it short. Sweetheart. Ayan. Pero ang karatawanan nun, nung unang gamitin yon, K-I-S-S. Keep it short. Stupid. Okay, basahin natin. Sa alinmang panahon, sitwasyon o plataforma, dapat manatili ang mga pagpapahalaga ng periodismo, pamahayag o pagbabalita, isa po yan, na naging panuntunan at gabay ng larangan at ipinakipaglaban nito sa kasaysayan at sa pagdaan ng henerasyon. So kahit nagbabago ang media, kahit nagbabago ang plataforma, yung plataformang bago ngayon ay online, yung mga pagpapahalaga, yung mga values na sinusunod, yun pa rin po yan. Kahit na dinaan sa print, sa nilimbag, dyaryo, o iniere sa telebisyon, o iniere sa radyo, pinanood sa telebisyon, o pinagsama-sama, pinaglagom-lagom sa inyong multimedia, basta news media o journalism o press ang pinag-usapan, hindi po yan nagbabago sa pagdaraan ng panahon. At kailangan mahalaga din po ito, lalong-lalo na sa atin na gumaganap ng tungkulin sa radyo natin Gimba. Ang tungkulin ng periodismo, pamahayag o pagbabalita sa lipunan ay ang pagpapahayag ng katotohanan at hindi ang pagpapaganda sa imahe ng tao, organisasyon, proyekto at liderato ng lipunan at pamahalaan. Dahil akala po ng marami at ito ang ikinasisira ng journalism, yung mga sinusulat ng iba na pampapogi at puro kasinungalingan, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon, ay hindi po trabahong journalism yon. Ang tawag po doon ay PR, Public Relations. Press release, at kung minsan ang tawag ko doon ay praise release. So, puro hallelujah. Kaya dapat maintindihan natin na hindi lahat ng tila ulat balita na ating nababasa ay produkto ng journalism. Marami dyan ay produkto ng ibang nagsusulat ng tila balita, pero hindi po journalism yung larangang kinapapalooban nila. At ang Ilocano, ti agsagsagaba kadagita nga aramid, dagiti PR practitioners ket journalist. Ang tagsasuffer, journalist. Trabaho ng journalist yan eh. Hindi po, PR yan. Sila yung mga bayaran. Okay, Ma'am Army. Sorry. Yay! Tingnan natin marami pong sanga ang media. Yung tinatawag na mass media, ito yung malaking payong. Sa ilalim nito ay yung tinatawag na news media. Ito yung medyang pambalita na kuminsan tinatawag na journalism o kuminsan tinatawag na press. Meron din medyang panlibangan, entertainment media. Yan ngayon yung kinahuhumalingan natin. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay yung mga kung sino ngayon ang kabit ni ganitong mga artista, di ba no? Kung sino ang naanakan ng ganito, kung kailan sila nagkabalikan. Kasi hindi lamang yung kanilang ipinapalabas ng mga trabahong entertainment, yung buhay nila mismo sa atin entertainment na. Di ba? Ibang media po yun. Hindi po journalism yun. Okay. Yung isa ay, ito yung medyang pang-PR, pang-marketing. Ito yung nagbebenta ng kung ano, pansinin ninyo yung inyong cellphone. Nagbebenta, ang pinakasikat na binebenta ngayon, mga pampapahid sa rayuma, di ba? Andyan lahat ng mga tapal-tapal. Tapal sa noo, tapal sa likod, tapal sa talampakan, at marami pang ibang tinatapalan. So yan po ay hindi journalism. Yan po ay PR, yan po ay marketing, yan po ay advertising. Pero kuminsan po ay nag-o-overlap. Tayo ngayon ay dapat matuto na matukoy kapag nag-o-overlap na kung alin yung
journalism at alin yung hindi. At ang lalong nagpagulo sa larangan ay ang social media. Dahil lahat tayo ngayon, feeling natin ang gagaling na natin. Dahil hindi na lamang tayo nagbabasa, hindi lamang tayo nanonood, tayo ay gumagawa na rin ng mga content na ating isinasampa sa social media na pinapanood at ikinatutuwa ng iba. Hindi po tayo journalist noon. Tayo pa ay mga content providers lamang ng social media. So huwag nating akalain na nakapag-post tayo ng reel na inabot ng 100,000 ang mga views. Journalist na po tayo. Hindi ho journalism 'yon. Ayan, unti-unti nating nakikita. Yun, ang news media po, tingnan natin, himayin natin ng kaunti. Yung print, ang mga print po ay depende doon sa laki ng dyaryo. Yung print po yung inilimbag na kumakaunti na ang mga kopya ngayon. Na ang isang tanong ay, darating ba ang araw na mawawala na ang inilimbag na mga pahayagan? Mamaya, tingnan natin kung may time tayo doon. Ma'am G, huwag kang mag-alala. Okay, broadsheet, yan yung malaki na kapag iyong binasa habang ikaw ay nag-aalmusal, ay magtataka yung misis mo kung andun pa na nakaharap sa kanya dahil natatakpan yung katawan mo, mukha mo. Yung tabloid, ito yung mga sinlaki ng balita, ng tempo, yung paborito ninyo, yung Abante at saka yung Bulgar, yung Remate. Ayan, tabloid po yan. Yung newsletter, yung medyo mas maliliit. Yung dyaryo ng mga elementaryong apo ninyo, newsletter po yan. And then, yung magazine, yung tiniklop na merong cover na mga mukha ng tao o mga lugar, etc. Magazine, na yung broadsheet, yung tabloid at saka newsletter, mas marami ang balita dito. Yung magazine, mas marami yung tinatawag na lathalain. Saka natin pag-usapan yun, medyo technical yun eh. Ang broadcast media, ito yung kinapapalooban natin ngayon. Dalawa ang klase ng paraan ng pagtatapon ng ere, AM at saka FM. Tayo ay nasa FM, 103.5 FM. 105. Sorry. Sumabla yung matanda. 105.3 FM. At makikita din natin na dalawang antas ng national networks at saka antas ng community, na yung atin, meron tayong payong na national at meron tayong mga maliliit na katulad ng radyo natin Gimba na nasa maliit na pamayanan. At yun ang dapat nating palakasin kasi ito po yung pagkakataon natin na yung nagaganap sa ating pamayanan, sa ating immediate na kapaligiran, ay malaman ng iba. Dahil mahirap itong maikarga sa malaking mga dyaryo, malaking mga TV. Okay. Ngayon, ang bago ay yung online media. Ano ang online media? Ito yung idinadaan sa yung kailangan mong may internet, may wifi, etc. Meron ding photo and film media na may balitang idinadaan sa mga retrato. Ito yung tinuturo namin sa mga kursong photojournalism. At film media, ito po yung mga pelikulang documentary na ang gaganda, sana mapanood ninyo. Yung mga dokumentaryo, lalong-lalo na noong panahon ng madugong giyera ni Duterte kontra sa droga. Madudurog po ang puso ninyo kapag nakita ninyo yung mga documentaries na award-winning internationally. Okay, ang multimedia, ito yung pinagsasanib-sanib na iba't ibang media at iba pang mga bagong dumarating na media. Broadcast, radio, television, online. Move na. Bibilisan na po natin yung iba. Pangalawang set ng kaisipan, mahalaga pong mabasa natin, mapakinggan at maunawaan ito. Una, ang tungkulin natin bilang periodista, mamahayag o tagapagbalita ay hindi para mag-ere o magsulat lamang, kundi para mag-ulat. Palagi ko pong sinasabi ito sa mga
lalong-lalo na sa aking involvement noon sa ABS-CBN Biomoy Patrol mo, na ang kailangan gawin ninyo ay mag-ulat, hindi lamang mag-ere. Ang kailangan matutunan ng mga estudyante sa eskwelahan ay hindi lamang magsulat, kundi mag-ulat. Anong pagkaiba ng mag-ere at saka ng magsulat kesa doon sa mag-ulat? Yung pag-ere po ay may nakita ka nangyari, ere ka agad. Ang pagsulat ganun din, may nalaman ka, sulat ka agad. Ang journalism po ay hindi ganun basta-basta. Kailangan yung nakuha mong data ay suriin mo kung totoo, yung tinatawag na fact-checking. Totoo ba ito? Katulad yan. Yung yellow na nakalutang, yung nakikita po natin sa ibabaw ng tubig, ay 10% lamang nung kabuuan nung yellow. Maaari kang nakita mo yung bahaging nakalutang. Yun ang iniulat ninyo kung ano yung nakalutang. Ang tunay na journalist, sisisid doon sa tubig, tingnan niya kung ano yung nasa ilalim ng tubig na hindi nakikita ng mata habang nasa ibabaw, yun ang isasama niya sa kanyang ulat. 90% nasa ilalim ng tubig. Pero marami sa mga kuno, lalong-lalo na social media, 1% ang nalaman nila, nag-ulat ka agad. 99% hindi nila alam, kaya ang daming mga question mark doon sa kanilang ulat. So dapat maintindihan po natin na napakalaking trabaho ng larangan ng broadcast journalism o journalism in general. Pangalawang kaisipan, hindi lahat ng nag-e-ere o ng nae-ere o nasusulat ay ulat balita. Nasusulat na ulat balita ay produkto ng periodismo, pamahayag o pagbabalita. Nabanggit na ho natin yan kanina. Na not all articles that you see on TV or you read on newspapers are products of journalism. Okay. So, ano ba ang pagbabalita? Ano ba yung press? Ano ba yung journalism? Heto po, mga pinagkabit-kabit na konsepto, mamaya buuin natin. Ito ay proseso. Pwede rin sabihin, ito ay larangan ng pag-uulat o pagbibigay reaksyon. Kaya pati po yung mga kolumnista, mga komentarista, journalist din po yan. At ang kanilang mga iniulat ay mga pangyayari, so karaniwan yon. Yung usapin, yung mga problema, proseso at kaganapan sa komunidad, lipunan, pamahalaan at kapaligiran. Sa mga baguhan ho, ang karaniwang iniulat ay pangyayari. Pero kung gusto nyong